Yan, sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Handa po natin yung ating puso, yung ating buhay sa mga oras na to. At tayo po ay malayang kumilos ang banal na Espiritu sa ating kalagitnaan sa gabi. Yan. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy nga po na pinupuri, pinapasalamatan ka namin sa mga oras na to. Dahil napakabuti mo, Diyos, sa buhay ng bawat isa amin. Salamat dahil palagi kang nariyan sa aming mga buhay, na kailan ng Panginoon, hindi ka nagbabago, Panginoon, hindi ka nagkukulang para sa amin. Maraming salamat sa kabutihan mo, sa laki ng pag-ibig mo, na patuloy mong pinararana sa amin. Salamat sa maghapon, na patuloy yung pagsama mo at pag-ingat mo sa buhay ng bawat isa amin. Napagod man kami, Panginoon, alam namin, Panginoon, na patuloy mo aming binabalik yung aming mga kalakasan sa lahat ng aming mga ginawa sa maghapon, na ikaw yung patuloy na sumama, na ikaw yung patuloy na tumutulong sa amin. Kaya marapat na ikaw sa mga oras na to ay aming maitaas, mabigyan ng parangal, mabigyan ng mataas na pasasalamat. Deserve mo ito, Panginoon, sa gabi ito. Kaya sa mga oras na to, anuman yung makita mo, Panginoon, na karumihan ng aming mga puso, sa aming mga buhay, sa aming mga pagkatao, alam namin, Panginoon, na wala kaming kayang itago sa iyo. Maitago man namin ito sa iba, pero ikaw, Panginoon, lahat kita mo, Panginoon, dahil ikaw ang may hawak ng aming buhay, ng aming pagkatao. Ang aming isinubukan, Panginoon, sa mga oras na ito. Upang ang aming panalangin ay makarating sa iyong trono ng biyaya, Panginoon, sa gabi. Salamat, Panginoon, sa bawat isang naririto at sa mga kapatiran namin na wala pa. Panginoon, ipaalala niyo po, Panginoon, sa gabi ito, na ikaw lamang ang tatanggap ng pagluwalhati at pagdakila sa iyong pangalan. Salamat, Panginoon, sa mga oras na ito. Purihin ka, dakilain ka sa mga oras na ito. At sa mga oras na ito, Panginoon, hayaan mo na yung aming mga awitan, sama-sama magkakapatid, na pinagtagumpay mo, tunay na alam namin, naranasan namin yung kapangyarihan sa maghapon, Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, maging mapangong sa iyo ang aming gagawin ng mga pag-aawitan, pagdakila, walang kaming ibang iisipin, wala kaming ibang gagawin, kundi ang pasalamatan ka sa gabi ito. At manalangin sa gabi ito. Maging sa apat na sulok ng iglesia mo, ang Holy Spirit mo lamang, Panginoon, ang siyang malayang kumilos sa buhay ng bawat isa. Magmula sa unahan hanggang likuran, balutin mo kami ng iyong banal na dugo. At sa aming pakikinig ng iyong banal na salita, ito'y tumimo sa aming puso. Maging kalakasan ng aming spiritual na buhay. At itago mo po sa iyong banal na likuran ang pagkakaloon ng iyong banal na salita sa gabi ito. Patuloy na bigyan mo siya ng karunungan, kaalaman na nagmumula lamang sa iyo. Ang banal na salita mo ang makita sa kanyang buhay at patuloy mong ibaba ang bawat isa sa amin. Maging sa aming mga tagapaawit, sa aming mga gitar, sa aming pastor, Panginoon, kasangkapanin mo yung buhay ng bawat isa sa amin. Gamitin mo lamang kami ayon sa iyong nais, ayon sa iyong kalooban, para matupad, Panginoon, yung kalooban mo sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa mga oras na ito. Patuloy na ikaw, Panginoon, ang maghari sa buhay ng bawat
gawain na akin na namin, Panginoon, yung katagumpayan sa gabi ito. At alam po namin, Panginoon, na hindi kami lalabas, Panginoon, sa iglesia ito, na hindi ka namin napapasalamatan sa aming mga buhay. Maraming salamat sa mga oras na ito. Muli ka, pasalamatan ka, dakilain ka sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. And isang mapagpalang hapon, gabi, yan sa bawat isa. Amen. Tunay po na napakabuti ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen. At ilang beses na po pinataya ni Lord yun sa buhay po natin. Amen po ba doon? And alam ko po na alam niyo na to na okay lang na pagsabi na hindi ako okay today. Amen po ba doon? Lalo na po kung kay Lord natin ito sinasabi, Lord, hindi po ako okay today. Amen? And kasi po may mga araw po talaga na nakakapagod sa bahay, sa work, sa school, sa anak, sa mga bagay na paulit-ulit na lang. Talagang dumadating at dumadating po yung araw na pagod ka na. Ayan po ba? Lahat po siguro nakaka-experience po tayo. And may mga dinadala din po tayo na minsan ayaw natin ipagsabi sa iba. Mas gusto natin sinasarili. And we are trying to be strong. Pero part po ng buhay natin, nahihina po tayo. Pero alam niyo po, ang sabi po sa Psalm 46 verse 1, the Bible says, God is our refuge and strength. Amen? An ever-present help in times of trouble. Grabe sa Lord, diba? Si Lord yung ating lakas, ang ating sandigan, ang ating kasama. Amen po ba? So sa bawat po pagsubok ng ating buhay, si Lord po ang ating kasama at nagbibigay po sa atin ng tagumpay. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Sa ating Diyos, kaya-kaya niya gawin lahat. Amen? Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay papalagi, higit pa sa'yo, inaasam, higit pa sa'yo, hindi ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobrang pagpapala, tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya niya gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay papalagi, higit pa sa'yo, inaasam, higit pa sa'yo, hindi ibibigay ang Diyos. Pag-alit ay totoo, sobrang pagpapala, tanggapin na. Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay papalagi, higit pa sa'yo, inaasam, higit pa sa'yo, hindi ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo,
Sobrang pagpapalay, tanggapin na ang sapat. Kaya ni Jesus na ikaw ay papalangin. Higit pa sa'yo, inaasang higit pa sa'yo. Hindi ibibigay ng Diyos. Hallelujah. Pangako niya'y totoo. Sobrang pagpapalay, tanggapin na. Lahat ng pahuli sana mo. Kalahati at pagsabayan ay sa'yo. Lahat ay ibibigay, maging aking buhay. Karapat-dapat na pumili, karapat-dapat sa dami, karapat-dapat na awitan, karapat-dapat na halin, karapat-dapat na pumili, karapat-dapat sa dami, karapat-dapat na awitan, karapat-dapat na halin. Panginoon, lahat ng papuri sa Panginoon. Kalahati at pagsabayan ay sa'yo. Lahat ay ibibigay, maging aking buhay. Karapat-dapat na pumili, karapat-dapat sa balik, karapat-dapat na awitan, karapat-dapat na halik, karapat-dapat na pumili, karapat-dapat sa balik, karapat-dapat na awitan, karapat-dapat na halik. Ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, Lord God. Turing ko, Panginoon, karapat-dapat kang sabatin, karapat-dapat kang awitan, papurihan, Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat po sa iyong kabutihan sa aming buhay ko. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Lahat po ay magagawa mo. Hallelujah. In Jesus' name. Nais ko ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasan, pagkat sa'yo ko lang natakuha ang tunay na kagalakan. Nais ko ika'y maranasan, tubog ng puso ko'y nakalaan. Kaya ngayon bukas kahit naman buksan ako'y iaalay. Walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ang manalangin sa'yo. Walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ang manalangin sa'yo. Nais ko ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasan, pagkat sa'yo
sa'yo ko lang nagpapuan, tunay nating halakan. Nais ko ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Iyang iyong bukas kahit naman pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Diyos
namin Ama, ang makapangyarihan. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Sa gabi ito, Panginoon, alam po namin na Ikaw po ay kumilos na sa buhay ng bawat isa. Kayo po ay nangusap po, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang siyang kumikilos sa mga oras po nito, Father God. Lord, hayaan mo malayang kumilos ng iyong banal na Espiritu at katagpuin ng bawat isa po sa amin, Panginoon Diyos. You are so powerful, Lord. Your name is so powerful, Jesus. Whatever, Panginoon, yung aming mga pagsubok na kinakaharap, sa dalangin po namin sa pangalan mo, Panginoon Jesus, Ikaw po ang magbibigay sa amin ng tagumpay po, Panginoon. We declare blessings upon blessings, Lord. Ang ibuhos niyo po sa gabi ito, Panginoon. Oh, we invite your holy presence, Lord God. Let your holy presence be upon us. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. We proclaim today, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa gabi ito, Panginoon Diyos. Ikaw ay lubos po namin itinataas, sinasamba, pinapupurihan, at pinasasalamatan po, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming sagot na langit sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ayan, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Nasaan ang faithfulness ni Lord? Magandang gabi po sa lahat. Ayan, amen. Na ang Diyos ay nananatiling tapat sa bawat isa. Amen po. Yan, ang ating pong pagsasalusaluhan ngayong gabi na ito ay mula po sa salita ng Diyos, sa aklat po ng mga gawa. Yan, kabanata 4, talata 13. Pinamagatan po siyang powerful traits of a bold witness. Yan. Sabihin mo nga sa katabi mo, witness ka ba? Ni Lord? Yan, hindi sa impeachment ha. Dapat ni Lord. Yan. Sige po, kunin po natin yung ating mga Bible, then buksan po natin sa gawa 4, talata 13. Tayo po tayo bilang pag-alang sa kanyang banal na salita. Yan, at sabay-sabay po natin masahin. Magsabi po lang amen, paglakad na po. Yan, gawa 4, 13, tayo po lahat. Nagtaka ang buong kataas-taasang kulungan ng mga Hudyo sa katapangang pinakita ni na Pedro at Juan, lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Nabatid nilang dating kasamahan ni Jesus ang mga ito. Ang Diyos po ang mapagpala ng kanyang salita. Sige po, makakaupo na po tayo. Ayan po. Sabi po dyan, a faithful witness for the Lord is a bold witness to the lost. Amen po ba? Sumasang-ayon po ba tayo dyan na tayo po mga tapat na saksi ng Panginoon? Yan, nandun po yung katapangan po natin na ipamalita ang kabutihan ng ating Panginoon sa mga nawawala o hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Yesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Yan, willing po ba tayo dyan? Kaisa po ba tayo sa Great Commission, mga kapatid? And amen. Salamat naman po. Kasi hindi po ito para sa mga mission team lamang o sa mga leaders ng church. Kung hindi, sabihin mo sa katabi mo, para yan sa iyo at sa akin. Yan. Nag-oo naman ba siya? Yan, sige po.
Next slide po. Sinasabi po dyan, tatlong bagay po yan na makikita po natin sa kabanatang 4 ng Aklat ng Mga Gawa. Yung bold witness po is unctioned by the Holy Spirit. Ano ba yung sinasabi ni Ate Lori ng bold witness? Ano ba yung ibig sabihin ng boldness? No? Pag sinabing boldness, ito po yung, tumutukoy po ito sa pagiging prangka, yan, rightly and prudently. Straightforward, kumbaga, lantaran, hindi ka nahihiya, tapatan, pero maingat ang iyong pagsasalita. Yun po ang ibig sabihin ng boldness. No? At dito sinasabi muna, pag ikaw ay isang matapang na saksi ng Panginoon, dapat syempre, unctioned by the Holy Spirit. Yan na naman yung salitang unction. Before, narinig ko lang yan sa ibang reliyon, ang sinasabi, string unction. Kumbaga, yun na yung last. No? Kaya kumbaga, ito po pag sinabing extreme or unction, ini-enable po nito ang mga Kristiyano na malaman po natin yung katotohanan at makita po natin, ma-discern po natin kung ano po yung kamalian. Ito po yung sinasabing divine anointing ng Holy Spirit. So, tayo po mga saksi ng Panginoon, yan katulad na po dyan sa in-encourage po kayo na basahin niyo po yan sa inyong pong pag-uwi. Ang kabanata kung 4 yan kasi kami ni Pastor, natatapos lang po namin yan ng aming pagbabasa. Nasa Romans na po kami. And I was inspired by this chapter. At sakto naman nga, yung ating pong theme for this month is faithful witness. Kaya po, ayan, bold witness, unctioned by the Holy Spirit. So, makikita po natin, ito po yung kwento kasi balik lang po tayo doon sa chapter 3 na kung saan alam naman po siguro natin, di ba, na yung isang lumpo nang mula pa siya ay isinilang, natutuon siya sa pintuan at nanghihingi siya, siyempre usually pag lumpo, pag may kapansanan, nanghihingi ng limos. Usually ganun yun eh. Pagka PWD, tawag PWD, pero noon mga ulubi, yan, may mga kapansanan. At nakita niya, dumarating nga si Pedro at saka si Juan. Siyempre, nang mapatingin sa kanya, akala niya, lilimusan siya ng, ano ba yung usually nililimos? Magandahan ba? Di ba? Pera. Di ba pera ang nililimos? Hindi ka po pwedeng magpalimos ng kung ano lang. Limos, pag sinabing limos, pera yun ang binibigay. Pero ano ang sabi ni Pedro at saka ni Juan? Sabi po dyan, sa talata po na sa chapter 3 po kasi yun, sa talata 6, sabi ni Pedro, wala akong pila at o ginto. Ngunit kung ano ang mayroon ako, ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo, taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Ano po ang nangyari? Sa tingin nyo? Diba doon sa kwento, yan, nakalakad, tumayo ang ulubi o ang paralitiko na simula lang siyang isinilang, doon po sa kwento, 40 years po niya itong dinaranas. So, di ba, it's more than money ang binigay ni Pedro at saka ni Juan doon po sa ulubi na ito na naglilimos. Amen po ba? Di po ba nakakatuwa yung gano'n? Pero syempre, hindi po lahat ng tao maging unang panahon. Sa bawat nakikita, sabi nga, you cannot please all men, no? Meron at merong kumukontra. Yan nga po, kung sino pa yung mga leaders yan, yung pa yung hindi makamubon, bakit napalakad dito yung tao yan. So, eto po, dahil nga, sabi dito, sumagot si Pedro, isipin niyo po, dyan sa chapter 4, yan na pumunta po, nagsasalita si Pedro at Juan, dumating po yung mga paring Hudyo. Yan, syempre, galit na galit po sila sa nangyari. Diba, imbis na natuwa sila, talaga po may mga taong nagagalit o merong
kahulugan doon sa mga minsan sa mga sitwasyon. Pero sabi po doon sa verse 6, sabi dyan, verse 8, sumagot si Pedro, nagpuspos ng Espiritu Santo, mga tagapanguna at mga pinuno ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lupong ito at kung paano siya gumaling, nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo. Amen? So, ito pong sa sitwasyon na ito ni Pedro, hindi niya ito masasabi kung hindi siya puspos ng banal na Espiritu. Amen po ba doon? Isipin po ninyo, hindi lang isa o dalawa yung mataas na mga punong pare na makaka-encounter niya o makikipagsagutan siya. Marami siyempre yun. Pero dahil nga puspos po siya ng banal na Espiritu, nandoon yung kanyang buong tapang na sinagot niya yung mga tao na ito. And then, sabi nga po, buong katapatan, kaya dyan sa verse 13, sinabi doon, nagtaka ang kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo sa katapangan ipinakita ni Pedro at Juan. Amen po ba doon? Yan, sila po ay matapang na saksi. Ano po? Dahil puspos po sila ng banal na Espiritu Santo. Amen po ba? Ako po personally, naaanin po ako sa pag-aaral. Dito, matagal na po namin, sa leader, na napag-aralan yung patungkol sa banal na Espiritu. Pero nung pinag-aaralan po namin yung lesson 14 ng intercessors na empowered by the Holy Spirit, I know hindi ito pagkakataon o aksidente na nakaalis sila Kate at pagpakasyon. Kaya ako muna yung pagsamantalang manili. Alam niyo po yun, pag ikaw yung magtuturo, talagang i-research mo yan. Hindi yung basta lamang kinuha mo at basahin mo lang, hindi dapat meron pong pagsisiliksik. At talaga pong naanin po ako sa banal na Espiritu na mas lalo po siya na-enjoy na pag-aaralan. So, sana kayo din po. Ano po? Dahil bilang mananampalataya, dapat lagi po tayo empowered by the Holy Spirit. Amen po ba? Next po. Yan. Ang bold witness is, sabihin nga po natin lahat, unafraid of men. Yan. Unafraid of men. Sabi nga po, yan, sa talata naman po 15 to 22, pwede po natin medyo i-glance sa ating mga Bible. Yan. Sabi dito, yung bold witness, sila po ay walang takot. Fearless po sila. They fear not men, but they have fear in God. Amen po ba? Karamihan kasi, di ba, takot sila sa tao, pero sa Diyos, dahil hindi, alam nila, hindi sila nakikita, yan, hindi sila natatakot gumawa ng mga bagay na hindi kadugod-dugod sa Panginoon. Pero sa tao, natatakot sila. Di ba minsan, pagka meron ka nagawang kasalanan, pag nakakita, tumalag si pastor, o understand tayo dyan, o nandiyan si sister, nandiyan si brother, o baka ma-check tayo, hindi tama itong ginagawa natin. Hindi po ganun. Sabi nga, ang matapang na saksi, dapat po hindi po tayo takot sa kapwa-tao. Dapat po yung katakutan natin ay ang ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Sinasabi nga po yan sa talata po 11, sabi dito, subalit sumagot sina Pedro at Juan, kayo na ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos. Ang sumunod sa inyo, nire-refer niya ito doon sa mga Hudyo, yan, o ang sumunod sa Diyos. Isipin po ninyo, kung hindi ka matapang o yung unang hindi ka puspos ng banal na Espiritu, sagutin mo yung mga nakataas, sabi niya kataas-taasan, mga punong pari, yun, na sasabihin mo sa kanila na kayo na ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos. Yan. Ang sumunod
sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos? Siyempre, di ba, natahimik yung mga humahatol sa kanila. Hindi maaaring hindi namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Yan. So, dito po, again, yung mga religious leaders ay bitter. Yan. Masama po ang loob nila kasi marami na ang naniniwala kina Pedro at Juan Natay. Ano po? So, talagang humahanap sila ng mga bagay na ikasasama na hindi o maputol yung pagsasalita ni na Pedro at Juan patungkol sa ating Panginoon. Yan. Tandaan po natin, pinagaling po niyan nila yung paralitiko na panaghihirapan ng kanyang sakit sa loob ng 40 taon. Yan. Next po. Doon naman po sa verses 23 to 30, ang bold witness ay sinasabi po, unstoppable followers. Sabihin nga po natin, unstoppable followers. Ayan. Pag sinabi di bang unstoppable, talagang walang makakapigil. Yan. So, napakaganda pong isipin na isa po tayo dito sa mga unstoppable followers. Bakit? Dahil, una, pag tayo po ay unstoppable follower ng ating Panginoon, yan, dahil we are founded in God's sovereignty. Yan. Next slide po. Doon po sa verses po na sinasabi nga po dyan, 23 to 30, sinasabi po doon na Panginoon, kayo po ang lumikha ng langit at ng lupa, ng dagat, ng lahat ng nasa mga ito. So, bilang tagasunod ng ating Panginoong Jesus, yan, natutunan po yung pagiging matapat po natin. Dahil alam po natin na yung Diyos na pinapakilala na po natin ay sovereign. Siya po talaga yung pinakamataas. Wala siyang katulad. Walang makakahigit sa Kanya. Amen po ba? Yan. And then, sabi din po dito, natingnan po natin na yung mga early church po, hindi po sila nagpo-complain sa mga authorities about sa persecution dahil nakita naman po natin talaga po pinipersecute that time si Peter at saka si John, pero hindi po sila nag-organize ng protesta. Yan. Dahil naniniwala sila na ang Diyos ang may control sa bawat sitwasyon. Amen po ba doon? Yan. At naging tapat po sila, naging bold po sila sa pag-witness and unstoppable sa kanila, maging sa mga pagsubok na dumarating nga po sa buhay ng bawat saksi para sa ating Panginoon. Then, pangalawa po, yung disciples were unstoppable because of their boldness is focused of their prayer. Yan. Ano po ba yung palaging idinadalangin? Yan. Tandaan po natin na pag tayo po ay nag-share ng gospel, syempre, dapat po idinudulog natin sa Panginoon yung lugar, di ba? Yung mga tao na ating pupuntahan. Yan. So, kinakailangan pag-pray po natin yung boldness ay pagkaloob sa atin ng Panginoon. I-open yung eyes ng mga tao naroon na magbabahagi na natin at gawin po nilang opportunity ang pakikinig ng banal na salita ng kaligtasan. Yan. Tandaan po natin, tayo po ba? Yan, sa mga estudyante, alam ba ng mga kaklase mo na Kristiyano ka? Sa mga nagtatrabaho, sa amin, yan. Alam ba ng kapwa natin office mate? Yan. Kapwa natin guro na Kristiyano po tayo? Yan. Kumusta po tayo? Yan po yan. Dapat na ipapadalangin po natin. So, yung boldness po is not imposing our faith to the people, but it is the courage to share about the Savior given an opportunity. Pag meron pong opportunity na meron po tayong pwedeng i-share, yan, sa akin po, pagka po may mga birthday, yan, sa office, mga office mate, yan, I see to it po
bago pag-pray yung food, kahit papaano nakakapag-share po ng Word of God. It's up to them, di ba, na tanggapin man nila o hindi, at least nagawa mo yung part mo. Yan, tayo kumusta po ba? Pag inanyayahan po tayo ng mga pre-Christians natin kaklase, nahihiya ba tayong ipag-pray yung pagkain na ating kakainin? O katulad, bold tayo na, oy, ano ba tawag nila sa mga friendship? Yan, ano muna tayo, pray muna tayo, di ba dapat ganun muna tayo po sa sarili natin na ayayin natin sila, uy, muna tayo kumain, pray muna tayo. Ganun po ba tayo? Yan, wow, ang sarap ng lechon. Tara na, kain na tayo. Yan, magpusa na ganun. Bilang mga nakakakilala sa ating Panginoon, focus natin sa prayer. Diba? And the Holy Spirit will lead us, malay po natin, sa pamamagitan ng maikling pananalangin ng pagpapasalamat. Yan, makakilala yung ibang mga nakasama natin sa reunion. Yan, di ba? Lalo na yung mga graduate na, no? May reunion kami, ng klase na ganyan. So, siyempre, di ba magiging curious sila? Ang nahusay naman ng kapatid na Juby ni Juby ngayon mag-pray. Ano kaya nangyari sa kanya, di ba? Doon sa curiosity na yun, doon yun mag-start, di ba? So, makakapag-share na po tayo. So, ayan po, the disciples were unstoppable because their boldness is focused on their prayer. Yan. Amen po ba doon? Yan. It is not the church that has lost its power. It's because they lost their focus. Minsan po talaga na nasa-separate po tayo. Hindi yung objective natin na dadalo ako sa gawain kahit mga pre-Christians ito dahil gusto ko silang mahabahaginan ng salita ng Diyos. Hindi yung, dadalo ako dito kasi lagi na lang naman doon sa church namin, pray ng pray. Lagi na lang ako pinakagalitan, lagi na lang ako sinisita. Dito, walang maninita sa akin. Enjoy lang. Pwede kong gawin kahit anong tutal. Wala naman akong Kristiyano o wala naman si sister, si brother, si pastor na nakatingin sa akin. Mali po yun. Dapat focus sa prayer na sa mga bawat lugar na pupuntahan po natin. Dapat dala-dala po natin yung pagiging bold natin sa pagiging saksi ng ating Panginoon. Next po, yan. The disciples were unstoppable because their boldness fosters miracles. Ayan. Isang magandang bagay po ito. Yan. Pag tayo po ay nananalangin, sabi nga po ng isang author, when prayer becomes your habit, miracles becomes your lifestyle. No po? Dito po, yan, dyan sa talata pong 30, sabi doon, iunat ninyo ang inyong mga kamay upang mapagaling at loobin ninyo na sa pangalan ng inyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng himala. And then verse 31, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Yun po, yung place na kung saan sila nananalangin, we're shaken. Hindi lamang po iyon pagyanig dahil lumindol, kundi meron pong pagkilos ang Panginoon. Amen po ba? Nakaranas na po ba kayo ng gano'n? Yan, ako one time, sa Balanga, basta sa Balanga po yun, na merong, alam niyo po yun, meron talaga pong power ang malakas na nananalangin. Meron pong isang grupo yan na nag-pray sila, and then talagang, alam niyo po yun, pagka ang panalangin o pag binubukas ng iyong ibig, no, na talagang nananalangin ka sa Panginoon, yung mga tao, sabi nga is, kapwa mo, mananampalataya na nararamdaman yun, alam niyo po yung iba yung pakiramdam, no? Sabi ko nga, iba yung pinag-pray ng mga tao to, ko siya, nararamdaman ko siya kahit na malayo sila, hindi ko masyadong naiintindihan yung salita nila, pero
At doon naman nga ako right after nun, yung himala ko na napakarami kong tumanggap sa Panginoon. Ano po, na hindi ko naman kinakailangan magsalita ng iba't ibang wika nga, na just to say na merong himalang nangyayari sa iyo. Yung lamang po pagbabago sa buhay mo o sa mga kasama mo sa bahay, na kung ikaw sa sarili mo lamang ay hindi mo magaganap o magagawa, pero dahil nga sa katapangan mo na ikaw ay saksi ng kapangyarihan ng Panginoon, yan makikita o mararanasan mo natin ang isang himala. Amen po ba? So, napakasarap po na tayo po ay mga buhay na saksi na nandoon po yung ating katapangan para sa ating pagpapatotoo yan sa kabutihan ng ating Panginoon. Amen po ba? So, muli po, yan, i-sum po natin. Next, Charles. Yan. Sige, sabay-sabay nga po natin basahin. We, as Christians, yan, next po. We should be unctioned by the Holy Spirit, unafraid of man, and unstoppable followers. Next. Yan. Yan po yung iiwanan pong tanong sa bawat isa po sa atin. Are you a bold witness of the Lord? O ikinakahiya po natin siya? Minsan, di ba, nandiyan na yung opportunity? Minsan, meron sa tabi natin, alam natin na nalulungkot o umiiyak. Yan. Nararamdaman at mararamdaman mo yun. Nakakatuwa nga yung one time na napakinggan ko doon doon sa mag-amang Beth at Paul Mortis, dahil evangelist si Paul Mortis, mas daw sa CR, pag may nakita o may nakasabay siya na sa tingin niya ay problemado, aakbayan niya. No? At doon kakausapin niya. Sabi ko, napakahusay naman ng tao nito. Diba? So, sa ganung edad niya, no, nananagang sa magpasa hanggang ngayon, ay nagpapatutuo siya sa kabutihan ng Panginoon. Yan. Gusto din po ba natin yun, mga kapatid? Sige po tayo manalangin po tayo sa ating Panginoon. Lord, minsan pa, nilalapit po namin sa iyo ang aming mga sarili. Kung kami po ay nandun pa yung katuwagan namin, na may mga opportunities na dumarating, pero nahihiya po kami na ipakilala ka sa mga katabi namin, sa mga kalabing bahay namin, bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Lord, patawarin mo po kami. Nawa sa mga sandaling ito, sa aming po nabasa, sa buhay po ni Pedro at Juan, na natutuon ang buong tapang po nila na ipahayag ka, na buong tapang po na dahil sila ay puspos ng banal na Espiritu, naroon, Panginoon, yung kanilang katapangan, yung kanilang kahandaan na ikaw ay ipakilala sa mga tao na kapaligid sa kanila bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na nandoon po yung aming lakas ng loob na yung buhay po namin ay maging buhay na patotoo sa mga tao na kapaligid sa amin. Upang sino man, nasaan man po kami naroon, ang iyong kalilingan ang siyang nakikita sa buhay ng bawat isa. Patuloy na itinataas po namin sa iyo ang gabi ito, na nawa, maging simula po ito na kami ay maging matapang na saksi ng iyong mabuting balita ng kaligtasan. Purihin ka, manwalhati ka, Ama. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa nag-iisang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Salamat po sa Minister Lawin at sa patuloy na pagluhod sa atin ng Banal na Espiritu. Siya po yung talagang helper natin. Sa gabi mong ito, yan, partner na lang po. Baitos po, ayan. Pili po tayo partner na hindi pa natin nakaka-partner ng 10 times. Sige po.
mga pastor po na ginagamit dito po sa ating iglesia ng Great Commandment Christian Church. Sige po, sabay-sabay tayo. Aming Diyos na mapagpala at mabuti sa lahat. Dinudulog po namin sa inyo ng body of Christ dito na yan sa bayan ng Limay, probinsya ng Bataan, sa buong mundo, Panginoon. Kilala mo po ang bawat churches, Panginoon. Patuloy nga po na yung katapangan po, Panginoon, ay mapasa amin sa lahat ng dako, Panginoon, na huwag kaming mailan. Lagi niyo po kaming aagabayan sa tulong po ng inyong banal na Espiritu. Pagkaisa niyo po kami palagi, Panginoon, sa mga membro, sa mga leaders, and sa mga pastor, Panginoon, Lord. Kilala niyo po ang lahat. Kilala niyo po sila lahat. Kilala niyo po kami, Panginoon. Patuloy ang dalangin namin yung unity at tayong patuloy na bigkisin niyo po kami ng inyong pag-ibig na upang hindi magkawatak-watak, Panginoon, bagkus. Dumami pa, lumagana pa, Panginoon, ang body of Christ, Panginoon. Salamat po. Alam namin sa bawat araw ay may ginagawa ka na dito po sa body of Christ. At maging sa mga pastor po na ginagamit po dito po sa Iglesia ng Great Commandment Christian Church, sa buhay po ni Pastor Rodel, Panginoon, nagdideklara po kami ng complete healing, Panginoon, mula sa kanyang ulunan hanggang talampakan. Lord, alam mo po yung nararamdaman niya sa kasalukuyan, alam niyo po yung nangyayari sa kanya. Patuloy na pagalingan po ang inilalapit po namin sa iyo, Panginoon, kay Pastor Rodel. Sa buhay po nila, Pastor Dan, Pastor Erwin, Pastor Raul, Panginoon, pagpalain niyo po yung kanilang kongregasyon, kasama po ng mga miyembro, kasama po ng kanilang pamilya, patuloy na i-bless niyo po, Panginoon, ang mga pastor na ito na patuloy na walang sawa, Panginoon, upang mahayag yung kanilang pagpapala na dumadali sa kanila ay Lord, na i-share po nila sa amin dito. Pagpalain niyo po patuloy sila sa mga linggo na makakasama pa po namin sila, Panginoon. Lord, huwag niyo po silang lalagpasan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, maging ang halaga ng marinig ko sa gabi nito at sa lahat po ng mga magkakalaw, Panginoon, pagpalain niyo po sila ng siksik-liklik at umaapaw mga napagpapala at ang mga halaga, Panginoon, na magiging laman ng offering box sa gabi ito, pagpalain niyo po ito at mas maging kagamit-gamit pa po dito sa inyong bahay, Iglesia. Para sa Iglesia ng Great Commandment Christian Church, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagpapuri at salamat sa natatanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen and amen. Sige po, tayo po natin tayo po manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po, Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa buhay ng bawat isa po, Panginoon, na aming po naka-prayer partner. Salamat po, Panginoon, sa mga aming po mga personal na prayer request na itinulog sa inyo po, Panginoon, sa aming panalangin. Salamat po, Panginoon, alam po namin na ito po sa patuloy na magbibigay po nito ng katunggunan po, Panginoon, sa lahat ng aming po mga itinalangin. Amin po mga pansariling kahilingan. Isa amin po mga prayer item na itinulog sa inyo. Salamat po, Panginoon, at alam po namin na sa iyong takdang panahon po, Panginoon, sa iyong kalooban po, Panginoon, ito po ay inyo po pagkatagumpay, Panginoon, ay patuloy po namin itong maranasan. Kaya naman po, Panginoon, patuloy, Lord, na nagpupuri, nagpapasalamat din po kami sa tagumpay ng aming po naranasan po, Panginoon, sa aming pong pananambahan, sa aming pong pakikinig ng iyong mga banal na salita. Dalangin po namin na patuloy na tumigo ito sa aming pong mga puso, isipan, at magsilbing kalakasan po ito ng aming pong mga spiritual na buhay. At maging hamon po, Panginoon, sa bawat isa po sa amin bilang sa mananampalataya na kami po ay lubos na magpahayag po, Panginoon, na may katapangan, na may pagsama sa Santong Espiritu, ay patuloy po namin itong maranasan. Salamat po, Panginoon, at alam po namin na
ikaw po ang siyang patuloy na sasama, mag-iingat po Panginoon sa buhay ng bawat isang mga anak mo po Panginoon upang mapagbahagi po kami ng iyong banal na salita. Salamat po Panginoon at kayo sa amin po pasamantalang pag-iwalay. Lord, dalangin po namin na patuloy mo kami ingatan, patuloy na kami samahan po Panginoon at sa kami po makarating sa amin po mga tahanan ng ligtas at ikaw po ang siyang patuloy na magbigay po sa amin ng mga biyaya at pagpapala at katagumpayan po Panginoon sa gabi po na ito. Salamat po maging sa buhay din po ni Jen, ni Danilo po Panginoon na kanya po celebrate ng kanila pong tatlong taong anibersaryo ng kanila pong kasalan. Patuloy na pagbibisin mo po sila ng iyong pag-ibig po Panginoon at nawa magamit po nila yung kanila pong mga ginagawang para sa mga kalakasan po na ito sa kanila pong mga ginagawang paglilingkod sa inyo. Kaya naman po Panginoon, kami po yung patuloy na nagdideklara ng mga biyaya at pagpapala sa buhay ni Danilo ng sa buhay ng Brunel. Salamat po Panginoon at patuloy Lord na angkin po namin ang tagumpay na gabi po na ito na ikaw po siyang patuloy na mag-iingat at magsasama po Panginoon sa aming pong kalagitnaan. Salamat po, naway taglayin ng bawat isa yung mga biyaya at pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos Anak, at ang pagsama ng Santo Espiritu ay patuloy po natin itong maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. God bless you.